Okay, so we can start and I will. Okay, so we will be going live and I hope others will follow as we continue on. I'd like to thank God for this opportunity where we can continue on with our series. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye dito po sa Biblical History and the Book of Genesis. Okay, so ang ating pag-aralan ngayong umaga ay chapter 26 verses 12 to 23. This is the part 2 of our study on the biblical history. At I hope that God will bless us as we continue on with our study. And those who are following us on Facebook, you may have questions. Ay mag-type lang po. Just type your questions and we will try to answer them. Okay? Now, for our prayer thought, bago po tayo manalangin, ay ito po ang ating prayer thought taken from Christ Object Lesson, page 219, paragraph 1. It says, the lesson of warning and instruction which Christ desired to give, he now illustrated by the parable of a great supper. The blessings of God, both for the present and for the future life. The Jews thought to shut up to themselves. They denied God's mercy to the Gentiles. By the parable, Christ showed that they were themselves at that very time rejecting the invitation of mercy, the call to God's kingdom. He showed that the invitation which they had slighted was to be sent to those whom they despise, those from whom they had thrown away their garments as if they were lepers to be shunned. So we know that God has warnings, and the same is true with Isaac. He was warned by the Lord and he did not proceed to Egypt as what we have learned yesterday. At yung mga aral na yan ay tagubilin po na binigay ng ating Panginoon para po maiwasan ang mga lubhang panganib ito na kung saan ay mapapahamak po ang tao pag hindi po makinig doon sa warning ng ating Panginoon. So sa umagang ito, atin pong ay pagpatuloy ang karanasan po ni Isaac kung paano po siya ay pinagpala ng Panginoon sa kabila noong kanyang unang akbang patungo sa Egypt. Ngunit mayroon pong warning ang Panginoon na huwag magpatuloy. Kaya nga po nanatili po si Isaac doon sa Gerar. At bagamat nakita po natin yung kanyang pagkakamali, ay katunayan lamang po na siya ay vulnerable, ano? Na kung saan ay mayroong pagkakataon na tayo po ay nadadapa. Ngunit ganun pa man, ay hindi po yung binibilang ng Panginoon, kundi ang patuloy nating kaugnayan sa Kanya na tayo nakikinig sa Kanyang mga salita na kung may mga babala at mga hamon po na dapat sundin ng Panginoon ay sinusunod din po ng ni Isaac, ano? So sa ating pagpatuloy, tayo po ay muli manalangin. Dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito kami po ay muling nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo, nagpapasalamat na kami inyong ginising at sa umagang ito, Panginoon, amin pong ipagpapatuloy ang kasaysayan na mapulutan po namin ng aral dahil ito po ay sinulat
upang kami ay matuto sa mga spiritual na kalagayan ng aming pagkatao. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin na matunghayan at maunawaan po ang mga bagay na spiritual para po kami ay lumakad ng sangayon lamang po sa inyong katwiran. Salamat Panginoon at amin pong tanggapin at pagyamanin ang katwiran na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Po aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, patuloy po tayo dito sa Genesis chapter 26 verses 12 to 14. Okay? Makapag-unmute ka ba, Sister Veronica? Atin pong basahin ang chapter 26 verse 12 to 14. Hello? Hindi pa rin po makapag-unmute. Okay, so kung hindi po makapag-unmute, ay akin pong basahin. Okay, just try to unmute if kung ma-unmute niyo po yung inyong okay. Okay, so pagpatuloy po natin sa dito po sa Genesis chapter 26 verse 12 to 14. Akin pong basahin dito sa English. Okay, sabi po dito, and start 12. Then Isaac sowed in that land. So talagang nag-umpisa na po si Isaac na magtanim, ano? And receive in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. So talagang tumanggap po ng magandang ani itong si Isaac na kung saan ay siya po ay nagtanim at dumami ang kanyang ani, ano? At siya ay pinagpala ng ating Panginoon. And the man waxed great and went forward and grew until he became very great. For he had possession of flocks and possessions of herds and great store of servants, and the Philistine envied him. So dito po mapapansin natin na kung saan ay yumaman, katulad po sa kanyang ama na si Abraham, pinagpala po si Isaac. Kaya nga po mapapansin natin na kung tayo ay nasa Panginoon, ano, talagang binibless ng Panginoon. Katulad po dito sa karanasan ni Isaac, he sowed in that day na magkagayoy naghasik si Isaac sa lupain ngayon. At nandito nga po ay kasaganaan ay dumating kay Isaac bilang pagpapala sa kanyang kasipagan. So kung ang taong masipag ay talagang pinagpala, no? Marahil ay sapat na ang natanggap niyang mana mula sa kanyang ama. Kaya hindi na niya kailangang magtrabaho. Ngunit ganun pa man ay talagang nagtrabaho po siya, no? So ito po yung papala ng Panginoon, yung masikap. Ngunit nagsikap pa rin. Ito po yung makikita natin, mapapansin natin dito sa buhay ni Isaac, ano? Na siya ay pinagpala dahil bagamat sapat na ang kanyang namana mula sa kanyang ama, ay gumagawa pa rin ito. At kaya nga po ay pinaunlad po siya ng Panginoon. Kaya't kinainggitan siya. Kinainggitan po siya ng mga Pilistiyo. Yan po ay ayon sa talata nating nabasa, mga kapatid, na kung saan ay
the Philistine envied him, na kung saan ay ang kanyang kasaganaan ay talagang makikita ng tao, ano. Minsan ito po talaga yung na mararanasan ng bayan ng Diyos. Pag ang kasaganaan ay makikita, ay mayroon pong inggit na natatamo or nagaganap, ano. So ang kasaganaan ni Isaac ang nag-udyok sa inggit ng kanyang mga kapitbahay. So hindi natin maiwasan, ano, dahil sa kasaysayan po dito sa Biblia ay ganun po ang nangyayari. Pag mayroon pong kasaganaan ay talagang kainggitan po ng kapitbahay. Ito ay isa pang problema na nagmula sa pamumuhay ng malapit sa mga Pilisteo ng Gerar. So yun po yung kanyang nararanasan na mga Pilisteo po ay nainggit dahil sa kanyang pagyaman, lumalago ang kanyang ari-arian. At kaya nga po ay makikita natin na maraming mga tao na ganito rin ang karanasan na pagkatapos ng kasaganaan ay dumating sa kanila ay kinainggitan po ng tao. Okay? So yan po yung kabahagi po dito sa buhay ni Isaac na he becomes wealthy like his father. Katulad po kay Abraham dahil yun na nga po ang nangyari sa ating napag-aralan kahapon na bagamat siya ay nagsinungaling doon kay sa hari ng Gerar ay ganun pa man ay sinabi po ni Abimelech na wag galawin itong taong ito at ang kanyang pamilya. Ang sino mang gagalaw sa kanya ay mamamatay. So yan po yung talagang warning din ng hari sa panahon na yan, na dahil alam po nila ng Diyos ay sa kanila, sa kay Isaac. So yan po yung pagpapala ng Panginoon, ano. Kaya ang nangyari po dito ay sa verse 15 to 17. Ito po yung pagkasabi ng talata. And the man waxed great. Ito na yung verse 13, ano? Punta po tayo sa verse 15. For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham, his father, the Philistine had stopped them and filled them with earth. Wow, tinabunan. Tinabunan po yung balon na kung saan ay dahil sa inggit ay talagang tinakpan po yung well na yon, na kung saan ay pinagmulan po ng tubig para magkaroon po ng kasaganaan ng tubig itong kanyang pananim. Kaya nga po itong mga taong ito ay dahil sa kanilang inggit, ano, talagang gusto nilang mapigil ang kasaganaan na ipinagkaloob ng Diyos kay Isaac. So sabi po rito, patuloy po tayo, and filled them with earth. And 16, and Abimelech said unto Isaac, Go from us, for thou art much mightier than we. And Isaac departed thereon and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. So dito po ating mapapansin na yung mga Philistine, they stopped the wells para mapigilan ang pagyaman, ano. Minsan mga kapatid, mayroong pong karanasan sa ating buhay na pag nakita po na mayroong kaunlaran o kasaganaan na makikita sa kanilang kapwa ay mainggit at they want to stop it. So ito po ang karanasan ni Isaac dito. Wells were precious and they were difficult and expensive to dig. It was a significant attack to destroy someone's wells. This shows how severe the envy of the Philistines
towards Isaac. So dito na papahayag lamang na talagang napakatindi po yung inggit nitong mga Pilisteo kay Isaac dahil sa kasaganaan na kanilang nakikita. Welcome po sa ating kapatid, Brother June. God bless you. Okay? So dito po sa ating pag-aaral ay mapapansin po natin na sa biblical history, sa karanasan po ni Isaac, ay naranasan niya po inggit dahil doon sa kasaganaan. Bagamat yes, marami pong mana, sapat na sana sa kanyang kinubuhayan ang kayamanan ni Isaac. Pero ganun pa man ay dahil sa kasipagan niya, nagtanim siya, nag-ani siya ng marami, at ngayon ay kinainggitan po siya ng mga Pilisteo. Ngunit ganun pa man mga kapatid, itong hari ng Gerar, si Abimelech, ay sinabihan po siya na dahil you are mightier than we, maari bang umalis ka dito? Ayan. Parang na siya mga kapatid kasi nakikita na kung saan ay nandito po ang pagpapala ng Diyos sa kanya. So this particular wells, yung well na yon mga kapatid na pinagmula ng tubig, siyempre pag magtanim ka, kailangan po may tubig, ano? Para maalalayan yung mga tanim niya. At yun po yung well na hinukay pa ng kanyang ama. Natala po yan sa Genesis chapter 21 verse 30. And had served Abraham and his sons for many years. So matagal na po yung balon na yon. Kaya ano pang gagamitin nila kung ngayon po ay tinakpan ng lupa ng mga Pilisteo dahil sa inggit, ano? Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar. Kaya ang ginawa niya mga kapatid ay talagang umalis na lang siya. Isaac didn't want to continue the battle. Ayaw niya naman ng gulo. Dahil yun po mga kapatid, pag mainggit na nga po mga kapatid ay talagang ingat lang. Ano? And was confident that God would take care of him if he departed. He did, but did not go far. So yan mga kapatid, kung ipastop po yung isang bagay na kung saan ay nagkaroon ka na ng karanasan ng kasaganaan, nakatayo ka na ng bahay mo dyan, nakalagay ka na ng iyong ari-arian, ay gusto kong paalisin, okay, just go. Don't take it seriously mga kapatid, ano? Kaya yun po yung karanasan ni Isaac dito, na pinapaalis po siya, ano? Na yun, nakapundar na siya. Pero ganun pa man mga kapatid ay mararanasan na kung saan ay kailangan na umalis dahil doon sa inggit na nakikita po ng tao. So kahit saan man po tayo ay mayroon pong inggit ng tao na ito po ang dahilan kung minsan ay nagkakaroon po ng di pagkakaunawaan, no? Okay, patuloy po tayo. Ito ay maiksing mga pag-aaral na maka-learn po tayo ng lesson na nangyari din po pala sa bayan ng Diyos dito sa buhay ni Isaac, ano? Na kinainggitan po siya dahil sa kasaganaan, dahil sa nakikita po nila na pagpapala po. Okay, patuloy po tayo dito sa verses 18 and 19 na kung saan na ito ay mapapansin natin na dito yung nag-dig ng balon. Sinirado yung balon na eh. Kaya ang ginawa po ni Isaac ay naghukay siya muli. Okay, naghukay po siya ng balon. Kaya sabi po rito sa verses 18 to 19. Okay? Ito po yung natala dito. And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham, his father.
for the Philistines had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which his father had called them. Verse 19, and Isaac's servants digged in the valley and found there a well of springing water. Wow. So, ito po yung pagpakumbaba at pasensya po ni Isaac, ano, na pinalayas po siya doon. Tinakpan yung kanilang balon na yun po ay nagsilbi na kayamanan sa buhay ni Abraham at ngayon po ay dahil sa inggit ay pinastop at tinabunan po yung balon na kung saan yun po sana ang patuloy na pagkukunan ng water, ng tubig. Kaya nga po, si Isaac dug again. So siya po ay naghukay muli. Sinirado eh. So, you just do again. Kaya nga po ito po ang nangyari na kung saan Isaac went back to the same resources that had sustained his father and all his possession. So ito po ang ginawa niya po ay para po magkaroon ng kasaganaan ng kanyang pananim ay kailangan mo po ay kailangan ng tubig. It took faith, work, and commitment to dig the wells again. But the provision was there when Isaac sought it diligently. So yan po mga kapatid, basta masipag lang, no? Hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoon basta masipag lang na gumagawa, ano? For economic herdsmen, even great ones like Abraham and Isaac, water was life. Yan po ay buhay na pinagkukunan po na kung saan ay kung walang water ay hindi po tutubo ang ating mga tanim. Kaya nga po ay talagang nagsikap at naghukay ng balon itong si Isaac. In some seasons of the year, human and animal life could not be sustained without water from wells. These wells were not a luxury but a necessity. So yan po mga kapatid, na kung saan ay yes, yung well na yon na minana niya kay Abraham ay nagdulot ng kasaganaan po sa kanilang tahanan. Ngunit yun po ay natigil at ngayon mga kapatid ay it is a necessity. Hindi po siya yung tawag nito na kung saan ay dahil doon po yumaman ay kinakailangan lang po mga kapatid na magpatuloy ang buhay na wala na pong balon, kaya magdig siya ng balon muli para magamit po sa kanyang kinabuhayan. Okay? There is a powerful illustration here of the spiritual life. The spiritual resources that sustained previous generations are available for us today if we will seek them with faith, work, and commitment. Ito po ay may malaking aral, ano, na yung pinanggalingan ng kalakasan spiritual ay meron din pong balon na spiritual. At ito po ay hanapin sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya at pananalig sa Diyos, mga kapatid, ay may kaakibat po yan na gawa, no? And then commitment. Na kung may commitment po tayo na nakita natin na nandoon po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon, ay gawin pong mabisa yan para po sa kaunlaran at kasaganaan po ng ating buhay. Yan lang po ang talagang lesson na ma-learn po natin dito na nakita natin sa buhay ni Isaac na hindi po siya na-discourage, no? Na ano ba ito, Panginoon? Parang nandun po yung inggit ng tao. So yun po mga kapatid, patuloy lang, lakad at gawa na kung ano po ang pinagkaloob ng Diyos para sa atin, yan po ang ating gampanan at gawin.
para po magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, no? Pag gumagawa po kasi tayo ng mabuti, ay para bagang we are putting the waste or talagang parang pinupukpok mo yung kalaban mo eh. Why? Because you are just standing on what God's principle is. And God will sustain and will take care of you. Yan po ang dapat nating isa kabuhayan mga kapatid. Ano? Yan po yung mga lesson na nais ng Diyos na atin pong matutunan sa aklat ng Genesis dito po sa biblical history. He called them by the names. Tingnan po natin dito. Ito po yung balon na kung saan ay may pangalan palang balon na na kung saan ay kung paano po na tinawag yon ng kanyang father, ay yun din po ang pangalan na kanyang pinangalan po doon. Isaac honored the provision that his father received by calling the wells by the same name. Yan po yung mababasa natin sa next na verses. Using this as a spiritual illustration, we might say that the wells of peace, of power, of grace, of wisdom, of transformation are all available for the believer today as they were for previous generations. So yan po mga kapatid yung ilustrasyon na itong wells ay yung balon ng kapayapaan. Yun po yung tinakpan, yung kapayapaan na yun. Pero ganun pa man ay nandun po yung pag-asa na isulong po na magdig muli. Patuloy lang. Wag po tayo ma-discourage po mga kapatid. Kung maranasan po natin mga disappointment, ay patuloy lang po mga kapatid. Yan po yung nais ng Panginoon na mapasa atin ngayong umaga. O power, may kapangyarihan. Yan po yung well na may pag-asa po. No? Of grace, biyaya, at kaalaman. Yan po yung mga kinakailangan po natin. Transformation, ito ay available po para sa lahat na mananampalataya. Na kung saan ay kung yan po ay kanilang natamo sa nakaraan, ay matatamo din po ng kanyang bayan sa kasalukuyan. The question is whether a present generation will have the faith. Ang tanong lamang ay kung itong bang hinirason na ito ay mayroong pananampalataya, mayroon po ba silang gawa? Okay? Gumagawa po ba? Yan po ay yung katanungan. And the commitment to dig the wells again. Mayroon po ba tayong commitment na magpatuloy na we will dig, patuloy po na ipagyamanin yung kapayapaan, yung kapangyarihan, biyaya at karunungan at transformasyon na kung saan ito po ang patuloy na maging visible sa atin po. Found a well of running water. Wow. So, kaya nga po, nung nagdig sila ng water, ng balon, ay nandun po yung talagang may fountain of water. There is, may tuburan. Kung ganun pa mga kapatid. Nakita nila, natagpuan nila yung tuburan ng tubig na kung saan ay yan po yung kind of well na talagang kung takpan nila yung well na yon ay may mas the best na inihanda po ang Panginoon. Pagpatuloy lang po tayo mga kapatid. So this is a lesson where we need not discourage. When one opportunity close, then open for another. Find the blessings of the Lord. Yan po mga kapatid ang ginawa ni Isaac dito. Kaya kung nag-close po yung isang oportunidad, ay huwag po tayo ma-discourage. Kung kinainggitan ka po ng isa sa mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, ay don't be discouraged. Just dig another one. And you will find it will be flowing, mga kapatid. Mas sigit pa
doon sa nakaraan. Okay? So Isaac found the best kind of well, one of running water. This was the best kind of provision and came to Isaac as he received the provision once enjoyed by his father Abraham. So kung paano po na nag-enjoy ang kanyang ama doon sa water, sa balon, ngayon po ay matatamo din po ni Isaac na he found the best source of water. Ganon din po mga kapatid, na kung tayo lang ang nagpapatuloy, hindi po tayo na-discourage. We are not frustrated because of what happens in life. Mga kapatid, ay patuloy lang na gumaganap at gumagawa po sa inaakala at kinikilala natin tama. Okay? Okay. Dito po tayo sa last part nitong ating part 2. May part 3 pa ito po mga kapatid. So dito po ay 3 wells and their names. Hindi lamang siya nagdig ng isa, kundi mayroon pong 3 dito. Kaya sabi po rito sa verses 20 to 23, and the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, the water is ours. And he called the name of the well Esek. Okay? So ito po Esek na well, may pangalan. Na kung saan ay because they strove with him. Verse 21, and they digged another well and strove for that also. And he called the name of it Sitna. And he removed from thence and digged another well, and for that they strove not. And he called the name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. Wow. So ito po yung tatlong well na kanyang nadig, na nahukay. Hindi lamang isa, kundi 3. Okay? So ito po ay the best na provision ng tubig para po sa kinabuhayan ni Isaac. Kung tinakpan po yan ng mga kalaban niya, ng mga nainggit sa kanya, mga kapatid, may mas higit na pagpapala po na naghihintay sa buhay ni Isaac. Ganon din po sa inyo. Ganon din po sa akin. Kung mayroong karanasan na ganon, ay huwag po tayong magulumayhanan. Huwag po tayong matatakot. Huwag po tayong magagalit, kundi ipagpatuloy po mga kapatid. Kaya malaking leksyon kahit maliit lang po siya na mga punto, ngunit dito po sa biblical history na ating napag-aralan mga kapatid, there are lessons that we can learn. Sabi rito, the first well was named contention. Mayroong kasing pag-aagawan dahil may pag-aaway. Nasa amin ito. Hindi sa iyo yan. So yun po. Because it made others jealous. It seems that though Isaac called these wells by the names Abraham had previously given, he also named them in light of his present circumstances. So, kung ano po ang kalagayan na kung saan si Abraham noon may contention, ay ganun din po ang kanyang circumstansya. There is also contention na ayaw, pinipigilan siya, na kung saan ay inaangkin na hindi kanya. So sabihin ng tao, ay hindi sa inyo yan. Ngunit nagpatuloy po na si Isaac ay nagkaroon po ng patuloy na pagdig. He called its name Sitna. The second well was named Opposition for the same reason.
Dahil mayroong contention eh. Kung hindi pa yan, okay, sige, next. Nagdig muli siya ng pangatlo. He called its name Rehoboth. The third well was named Romenes because it was for enough to not be a problem. Isaac saw this as a testimony to God's faithfulness and blessing. Now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. So ito ay ipakita na Panginoon na mayroong pagpapala, ano, na kung saan ay nais ng Panginoon na makita na patuloy lang na gumaganap po sa kalooban ng ating Panginoon. Okay. Isaac saw these wells as they rightly were, the blessing of God. He saw them more as God's gracious blessing than the result of his hard work. So kung papaano po na mayroon pong pagtsatsaga, pagtitiis, ano, na kung saan ay gumagawa po siya ng talagang taimtim na paggawa po sa gawain, ay ang blessing na Panginoon na nakikita niya po. Then he went up from there to Beersheba. God used the conflict to lead Isaac back to Beersheba, where Abraham had been before, because God repeatedly demonstrated the faithfulness to Isaac. He knew that he could be blessed and fruitful wherever God led him. We shall be fruitful in the land. Ito po yung kaganapan, declaration ng pananampalataya ni Isaac, na kung saan ay nakita niya po ang provision ng Panginoon. Bagamat nahirapan. Imagine mga kapatid ay 3 beses magdig ng well because of the contentions that are given by the enemy. So kung mangyari man yun po sa atin mga kapatid, ay magpatuloy lang. Just continue on. Be industrious, pagpapatuloy na gumaganap po sa kalooban ng Panginoon. Of course, none of these lessons the responsibility of those who unjustly opposed Isaac. God used their sinful contention against Isaac, but it was still sin. Bagamat sabihin natin na mayroon pong pag-oppose doon sa kay Isaac na dahil po sa inggit, dahil po sa ayaw nila na makita yung isang taong nag-advance o naging successful, naging sagana sa buhay, ay kasalanan pa rin po yun na you have inggit sa iyong sarili and then contention. Ayaw mo maganap yung kasaganaan ng ibang tao. Yan po ay leksyon po natin mga kapatid na ginagamit. Ibig sabihin ginagamit tayo ng kaaway, no? To displease or displace others from the blessings of the Lord. Pero ganun pa man mga kapatid, ang Diyos po hindi natutulog. Okay? So God blessed Isaac and we too have the hope na kung magpatuloy po tayo na gumaganap sa kalooban ng ating Panginoon, ay magaganap po ang kalooban niya at ang pagpapala po ay mapo sa atin. Okay? So yan po yung ating aral ngayong umaga. Sa maiksing panahon po ng ating pag-aaral dito sa Biblical History ay maka-learn po tayo ng lesson na kung saan ay kung ano po ang nangyari kay Isaac ay maaari din pong mangyari sa inyo, mangyari sa akin. Ang tanong, ano ang ating reaksyon? Okay? Pagdating ng mga karanasang ito. Kung dumating yan sa buhay ni Isaac, si Isaac po ay nagpatuloy, hindi po siya lumaban, hindi po siya, kundi nagpakumbaba ng kanyang sarili at umalis. Okay? For your peace, for the sake of peace, okay, I will leave and reap what God wants
na mangyari po sa atin ay maganap ang kalooban ng Panginoon, hindi ang sa atin. Okay? Now, any reaction? Kung mayroon pong reaction, sorry, hindi ma-unmute ano. So, pasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay nakapag-aral ng biblical history. Bukas po ay pagpatuloy po natin ang part 3 at pagtatapos po sa chapter 26. Okay? So kung wala pong dahil hindi po ma-unmute ano, salamat po sa pagkikinig at sa patuloy po nating pagsubaybay dito sa ating pag-aaral na kahit sa maiksing panahon mga kapatid ay bigyan po natin ng panahon ng pag-aaral sa biblical history, no? At invite others as well if there are people who are available ano para maka-learn po tayo ng mga lesson dito sa biblical history. Dahil patungo po tayo sa mga maigting na mga karanasan po ng bayan ng Diyos sa kasaysayan. Okay? So, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, tayo po ay dandang maniklohod sa ating pananalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, salamat sa mga aral na inyong tinuro po sa amin dito sa biblical history na kung saan ay kahit sa mga maiksing kwento sa buhay ni Isaac, Panginoon, ay pinakita po ninyo kung paano na kayo po ay nagpala, nagbibigay ng gabay sa inyong bayan. Dahil itong karanasan po ni Isaac, isang halimbawa na kung saan, Panginoon, kung mangyari man po sa amin, ay magpatuloy nawa na kami po ay may kapayapaan. Mayroong kasaganaan na bukal sa puso na ito po ay inyong ipagkaloob sa pamagitan po ng pananampalataya na gagawa sangayon lamang po sa inyong kalooban at ipagkaloob ang kasaganaan na inyong nais matamo ng inyong bayan. Salamat, Panginoon. Pagpalain po ang aming mga kapatid, Sister Veronica at Brother June at iba pang mga kapatiran na sumusubaybay po sa programang ito sa online Bible study na kung saan ay patuloy nawa ng inyong bendisyon ang siyang aming maranasan at amin pong matamo ang kasaganaan at biyaya na inyong pagkaloob, Panginoon, sa inyong bayan. At kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit sa umagang ito, sa may mga karamdaman, inyo pong hipuin ang kanilang karamdaman sa mga naghihikahos. Tulungan po sila, Panginoon, na sila po ay makaahon sa kanilang kahirapan. Pagpalain po ang mga kapatiran na sumusuporta po sa inyong gawain na nawa ay magpatuloy na maging faithful at tapat sa inyo po, Panginoon, dahil nalalapit na ang katapusan nitong mundo. Salamat sa inyong pagtugon at kung may mga bagay na hindi namin nabanggit, kayo po ang nakakalam ng masigit sa aming iniisip. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, amen po. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat. Brother June, kumusta po kayo? God bless you po. Okay. So, tomorrow po ay patuloy. Every morning po ito, kaya we can have a devotional every morning based on the biblical history in the book of Genesis. Okay, God bless you, Brother June. Regards, Sister Glenn, at sa mga bata. God bless you. Okay?